Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa zodiac sign na Sagittarius, Lola Baby nagpapakilala. So ang reading po natin para sa inyo is para po sa July 12. Okay? July 12 to 19. Okay? So tingnan po natin ang energy surrounding. Okay? Saan po ito? Area sa buhay nyo. Career, family, marriage, health, others. Sagittarius. Okay? Narito ang tinatawag na the Six of Swords. Yan ha. Okay? So, it's tinatawag na pagmamatanda, okay? Ito yung tinatawag energy ng tao, okay? Pagmamatandaan. Meron siyang mga, halimbawa yung nasasakupan niya, pwedeng kasama sa trabaho, di ba? Mga kapatid, okay? Kailangang pagmatandaan, i-supervise. Yan lang nakikita ko. Kailangan na supervision. Nagmamatanda, di ba? Nagmamagandang loob. Maaari tayo nagmamagandang loob. Yan ha. So, narito ang tinatawag na the Six of Wands. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, yung kanilang stability, yung kanilang goals, dreams, pagkakaroon ng tagumpay o magkakaroon ng tagumpay or ang tagumpay na gusto nila. So it has something to do about dealing. Ito ay person dealing with people with authority. Okay? Yan, pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, pakikipagsara. Sandali lang ha, dahil puro energies ito. Hindi kayo nag-iisa dito. Maaaring sabihin natin meron ditong rules and regulation, terms and conditions. It's all about terms and conditions, nakikita ko. Okay? It's like there is a written documents. Naroon lahat ang terms and conditions. So, ito ang tinatawag na, puro energy po ito ha. Yan. The Nine of Wands. Okay? So, ito yung kanyang tinatawag karunungan. Okay? Sandali. Person with authority nakakaintindi. Okay? Baka lalapit kayo sa isang person with authority. Let's say, a lawyer, a judge, halimbawa isang sangay sa munisipyo, mayor, di ba? Yan, ito lang ha. Maaring ito ay between you and this person with authority. Kasi meron ditong, narito kasi ang the Six of Swords, di ba? So, ibig sabihin ng the Six of Swords na ito, either may kinalaman ito, it's like a document, may kinalaman sa maaring bentahan, magte-take over, ari-arian, a business, gains, commissions, let's say sabihin natin a document
kasulatan, di ba? Kasulatan na it's like hindi ka nag-iisa eh. May mga kasama kayo. Baka ito'y para transparent. Nakita ko transparent between you and your siblings, between you and your person, maaring sa marriage, between you and business partner mo. Diba? Yan lang po ha. Okay. So, since narito ang tinatawag na the page, hindi, the night of Pentacles, hindi nakikita dito yung tinatawag losses. Okay, magkakaroon ng I don't know if it's hidwaan, maaring i-retrieve. Okay, halimbawa sabihin natin kukuhanin na niya yung kanyang investment, yung kanyang kapital, may huhugutin, di ba? O ito yung tinatawag na kabawasan sa kayamanan nila, sa wealth, pwede rin sa business, di ba? Kabawasan. Okay. Maaring sa pambayad sa utang, di ba? Para I don't know, para siguro mag-compensate. That's what I see, losses. Pwede ring mauwi sa sabihin na nating bankruptcy or total disclosure, di ba, magsasara. Yan, hindi nag-work, hindi nagkaroon ng success. Okay? It's like business is hindi nagtagal kung business. If it's a relationship between you and them, ito na yung tinatawag magkakalasan na. Okay? So, nakakapanghinayang ha, if this is tinatawag na investment, maybe a family business or kung ano man ito ha. Kasi narito yung tinatawag magpapangharap. It's like kailangang merong sangguni. It's like isasangguni sa tao na ang kanyang may alam. Okay? Magbibigay ng advice, isasangguni, maarte magkakasosyo. Okay? Entrepreneurship, investment, family, business, or may mga taong involved. Okay, let's see your past. Narito ang 9. Okay? Narito po ang tinatawag the 9 of swords. Okay? So it's about agreement. An agreement between you and them. Okay? Narito ang the Queen of Cups, di ba? From the past, okay? Narito ang tinatawag na it's like sandali lang ha, okay? Dahil ito ay the 9 of swords, yan ha, okay? It's like sa hirap at ginhawa magkasama, di ba? Ito yung tinatawag na pinagbuklod. Yan, pinagbuklod. Okay? Pwede rin itong sabihin nating from the past, hindi na kinaya, di ba? Maaring sabihin na nating nakasalalay dito ang kanilang ano tawag dito, reputation. Okay? Maaring it has something to do about reputation. It has something to do about their names, 'di ba? Baka may mga iniingatan. Pero nakikita mo dito
Kasi maitim po ang inyong tinatawag na, ilang ga ito? The Nine of Swords, di ba? So, ibig sabihin nito, ang tinatawag na pinananatiling sekreto. Okay? Hindi inilalantad. It's like kung may gulo sa bahay, sa loob ng bahay, walang dapat makaalam. Diba? Yan. Kumbaga dito, kung ano nangyayari sa loob ng bahay, hindi na dapat ito inilalabas. Yun ha. Kung ito na may something to do about your business, di ba? Yan. Kung may mga, halimbawa sabihin na nating ups and downs, di ba? Ibig sabihin nito, pinananatili pa rin kalmado, di ba? Yan. Kumbaga dito sige, diretso pa rin. It's like the business go on, life go on, di ba? Pero it seems, kung ito man is about your career, your business, family relationship, marriage, or health, kasama na rin dito ang health, pwedeng yung health niya is deteriorating, nagde-deteriorate, di ba? Pero ito ay isinesekreto. Maaring isinesekreto sa family para hindi ito makakos ng worries. Pero hindi kinaya. Sumabog Kasi narito ang tinatawag na Mars. Diba? Yan. It's like walang sekreto na hindi nabubunyag. Okay? So, kung ito is a relationship, sabihin na nating marriage, diba? Tinatawag na magkakaroon ng breakup. Diba? Yan. Kung ito'y halimbawa may mga sabihin na nating sama na loob, build up emotions, di ba? Na nakaka-apekto na sa health ninyo. Masyado nang mabigat sa damdamin. Tinatawag na ilalabas, sasabog. From the past ito ha, sumabog. Yan ha. So, pwede rin naman ito yung tinatawag stability ng kabuhayan, stability ng kaperahan, ng wealth, relationship, whatever is this career, sumabog. Hindi naging stable, di ba? Hindi, tinatawag napakahina ng pundasyon. Okay? Very, very weak ang pundasyon from the past. Okay? Mm-hmm. Pero as much as possible, iniingatan. Pero hindi kinaya. Sumabog na. Okay? So, nagkaroon ito ng tinatawag, let's say, damage, ruins, di ba? O abandonment. Okay? Or hiwalayan. Okay? Bahay na nawasak, family na nawasak, business na nawasak, relationship nagkawatak-watak. Pwedeng sa family, sa in-laws, di ba, sa friends, association, sa business, nagkawatak-watak. Okay? That's what I see from your past. So, let's see your future. Hindi. Let's see your future. Ha? Future. No, today. Yung today ninyo, tingnan natin. Ha? Yung ngayon. Ibig sabihin nito, tinatawag na nalampasan nyo. Diba? It's like, nalampasan mo ang siglo. Yan, from the past. Nalampasan mo. Yan ha. Nakarecover ka. Mabilis ka namang makarecover. Yan. Na-resolve ang problema from the past. So that's your energy today. Okay? So naririto yung tinatawag na from the past, diba? It's like you have a bad connection, bad relationship. Okay? Yan. So, narito rin yung tinatawag na yung pinagkakaingat-ingatan mong, bawa sabihin natin relationship, pag-ibig from the past is
nagkaroon ng sira, lamat, nagkaroon na ng lamat. Okay? So ngayon, ang nakikita ko is more about nakarecover ka. So it's more about accepting, letting new people sa buhay nyo na mas nakakatulong, di ba? Yan. So dito nakikita yung tinatawag give and take. Yan ha. Kasi kumbaga dito, yung tinatawag na maaring inalis mo na wala na silang tuluyan, di ba? Kumaang ang dibdib mo. So ngayon, yung mga nakakausap mong tao, nakaka-interact mong tao, mga taong ibig sabihin nito kapakipakinabang sa buhay mo, dumating na, kaya nakita mo. At dito nakikita your interaction, di ba? Your interaction. It's like give and take. It's like relationship is a two-way street, not a one-way street, like from the past. Okay? So maganda, di ba? Maganda. So let's see, di ba? I will see your future. So narito yung tinatawag stability, di ba? It's like building a new relationship. Ito man ay marriage or kapartner, business or sa trabaho or siblings, family. So nakikita dito, pareho kayong nagkakaisa, di ba? It's like tinatawag na wala nang pabigat sa puso mo, sa buhay mo. Nakikita dito yung tinatawag participation mo. Okay? So nagkakaroon ng fruition, ng growth, ng magandang pagbunga, di ba? Abundance. Relationship is good. Okay? So your future. Nakikita dito your future ha, sandali. Okay. So, meron ditong tinatawag na The Hermit, di ba? So, ano nakita mo sa The Hermit? Yan ha. It's like hawak mo, okay? Ang formula, ang sikreto para sa ikagagaling, okay, ng iba. Maybe you're a doctor, you're a nurse. So, alam mo kung paano i-apply itong snake at saka itong dog, di ba? Sa iba. Let's say, if you're a doctor, nasa field, specialization mo is sabi natin manggagamot, di ba? Alam mo kung ano, what is best for your patient, what is best for your family. Kaya nagsasuffer. Maybe sabi natin sa health, di ba? Yan. So this is your specialization. This is what you can offer to them, di ba? Yan. So, nakikita ko dito, your future is bright. Diba? It's more about, tinatawag na, ito kasi, kung dito natin titingnan, diba? So, ito yung tinatawag na, the Eight of Wands. Okay? So, it's like, malalathala, mapapublish, malalantad. Okay? It's like maaring sa social media, 'di ba? In the form of social media. Maaring ito yung tinatawag na gagamitin mo social media to attract, 'di ba? Kasi narito ang tinatawag na the Ten of Wands. Yan ha. So the Ten of Wands, it needs a tinatawag na
it needs an attention, 'di ba? Yan oh. This thing, sabihin na natin, this is your business. This is your work, 'di ba? This is your tinatawag na honey, milk and butter. Milk and butter, pinagkukuhanan mo ng pera, 'di ba? Yan. Ibig sabihin nito, in the future, ito yung tinatawag na it's more about expansion, okay? Yan. So, sa ngayon, di ba ito? O sino itong mga tao makakatulong, di ba? It's like sabihin na natin, sila ang utak mo, sila ang advisor mo, di ba? Sila ang makakatulong sa iyong future to become more bright, di ba? Yan. Kasi it's like sabihin natin, kailangan mo ng software developer, software o kaya is soft advertisement through social media. Parang tinatawag na a new face, bagong mukha, okay? Animated. Okay, yan. Bagong mukha, animated. Bawa sabihin na nating ipopromote through social media. So, gagamit ito ng tinatawag na isang tao na malawak ang kaalaman, di ba? Pagdating sa software. Yan. Yun ha. It's about tinatawag futuristic. Okay? So, whatever is this, ibig sabihin nito, nagkaroon ng losses from the past, di ba? It's all about magiging kung ano man ito, di ba? Ano ito ngayon, para ito is lalong maging masagana, abundant, gagamitan ng tinatawag futuristic approach. Okay? Yan o. Dito. Yan na. Kasi narito yung tinatawag na potential. Okay? Potential. Pero nangangailangan ito ng tinatawag na a different approach. Yan. Futuristic approach. Yan ha. So, ibig sabihin nito, in the future, pwedeng sabihin na natin ang mga, kung ito'y business mo o sa trabaho, ang approach is more on, halimbawa sabihin na natin, hindi na human, di ba? It's more on robotic, di ba? Robotic, yan ha, okay? Robotic na ito. Sa halip na mano-mano sa kamay, magiging robotic kasi futuristic na, okay? Yan. So, whatever is this, di ba? It's like, sabihin na natin, hindi na ito yung tinatawag na by hands tinitimpla, di ba? It's more on tinatawag laboratory. Nakikita ko modernong laboratory, di ba? It's like sabihin na natin, mag-i-invest kayo, okay? Ngayon, it's like maybe you are planning, okay? Paano magiging mas mabilis ang produksyon, di ba? So dito nakikita yung tinatawag talino at galing at capital investment, di ba? Para ito'y mag-materialize. Para ibig sabihin nito, in the future, tinatawag na ano na, di ba? It's like pinakamabilis na serbisyo, pinakamabilis na approach, di ba? Production, di ba? Kasi ito yung tinatawag na it's about your vision, what you see ano nakikita mo sa vision mo, di ba? Yan. Para ito is tinatawag na
ah, mas mabilis, di ba? It's like buong mundo, it's like your clients will be all over the world, di ba? It's like lahat ng orders, let's say from China, from Japan, from Europe, di ba? Yan o. Ang approach is very, very futuristic. So whatever is this, ibig sabihin nito, gagamit na ito ng futuristic approach. Maybe sabihin natin yung mga dekalidad, creme de la creme na mga tao, di ba? Para yung approach na i-apply nila dito, di ba, is mas tinatawag kahanga-hanga, di ba? One of its kind. It's like unique, very unique, powerful, super powerful. So that's it I see for you, okay? So, ibig sabihin siguro ng tinatawag na, kaya narito ang energy, di ba? Yan. It's, kasi ito ay the Six of Swords, di ba? At ito naman yung tinatawag na the Six of, double confirmation ng the Six going to the 9, di ba? Ito yung tinatawag the Six of Wands. Okay? Yan. So, umakyat sila sa tinatawag na the 9. Okay? The 9 of Wands. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, hindi na ito pwedeng, it's like kung halimbawa ang gamit mo ay abacus, di ba? O kaya is sa halip na calculator, it's more about kung halimbawa ay abacus sa pag-solve ng problema. Ito yung tinatawag na calculator, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na changing approach, di ba? Hindi na ito applicable. Yan ha. Halimbawa sa pagsasaka, di ba? Para halimbawa sabihin na nating ang sakahan mo is halimbawa kung meron kayong anihan, nagkakaroon ng problema. So ang approach dito is hindi na kalabaw. It's like this is an old system. Pe-phase out na ito. Okay? Pe-phase out na. It's like hindi na pwede ang kalabaw dyan, hindi na kayanin. Kaya mahina ang production, mahina ang outcome. Dahil kaya pumasok ito sa tinatawag the double confirmation of Six of Wands and tinatawag na Wands. Swords and Wands. Ibig sabihin ito, kailangang magtali, di ba? Confirmation, magtali ang kanilang pag-iisip, ang kanilang pagkagusto, di ba? Para magkaroon dito ng tinatawag permahan, outcome, result. Kasi papasok mas mataas, okay? Ibig sabihin nito, tinatawag na modern approach, okay? So ibig sabihin nito, phase out na ito, di ba? Phase out na. Hindi na ito applicable. Yan ha. Maybe sabihin natin ipe-phase out na yung bagong system, yung kanilang lumang alam. Maaring sabihin natin ay luma na ang oven mo, kailangan bagong oven, di ba? Yung dependot na. Or maaring ay phase out mo na yung iyong air condition. Uso na ngayon yung mga split type, di ba? Yun. So, ito yung tinatawag, kailangan para magkaroon ng action, di ba? Maging smooth. Magkaroon ng tinatawag both agreement, unity. Karoon na unity. Para ito is ma-apply. At itong tinatawag na the Knight of Pentacles, phase out na. Ipe-phase out. Diba? It's like moderno. It's like magtatayo tayo ng modernong hospital, modernong paaralan, modernong business, modernong approach, diba? Modernong promotion, advertisement, diba? Yan. So that's what I see for you, ha? Okay? It's more about futuristic approach. Yan, ha?